This morning naman po sa ating Connecting Pinoys Around the World, silipin natin ang Wisconsin Dells na itinuturing na water park capital city of the world. Mula yan sa ulat ni Christine Fulon. Christine, go ahead. Good morning mga kasambahay! Magandang umaga sa inyo dyan sa studio. At syempre, magandang umaga kay Kuya Daniel Razon. Nandito tayo ngayon sa tinaguriang the water park capital of the world. Ang popular na tourist attraction sa Midwest USA, ang Wisconsin Dells. Ang Wisconsin Dells ay isang syudad sa Wisconsin State na mayroon lamang mahigit na 2,000 populasyon. Ngunit dahil sa mga serbisyo, attraction, shopping at restaurants, milyong tao taon-taon ang patuloy na dumarayo at bumibisita dito. Isa sa dahilan ng patuloy na pagbisita ng mga turista dito, pati na ng mga kababayan natin sa Wisconsin, ay ang mga water parks. Gaya ng very popular na Kalahari Water Park Resort and Convention Center na nag-aalok ng 3 water at theme parks. At ang Noah's Ark Water Park na tinaguri ang America's largest water park, dahilan upang matawag ang Wisconsin Dells na water park capital of the world. Ilan pa sa mga attractions na makikita dito ay ang mga campgrounds para sa mga mahilig sa exciting getaways, mga high-end na mga fashion boutiques, art shop, galleries at antique stores. Winter, spring, summer or fall, buong taon, iba't ibang kaganapan ang mararanasan dito sa Wisconsin Dells, patok na patok para sa buong pamilya. Samantala, bigyan naman nating daan na makabati ang ating mga kababayan mula dito sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Hello, greetings from Wisconsin. This is Gloria Newman. I would like to say hello sa mga kapatid ko sa Pilipinas, kay kuya ko from Mabalacat, Pampanga, kapatid kong nasa Tarlac, Nueva Ecija, and Caloocan City, and also to Nanang, Ilocos, Norte, San Nicolas. Rosa, kumusta? Kami ni Jomar, miss na namin kayo. Hello! Hi, I'm Sofia Maria Bejero. I would like to greet my grandma, Mamang Ninda, in Cabacan, and my friends, relatives, and my classmates in Cotabato. Hi, Teacher Bing Abelia from Lord of Peace Learning Center. I miss you all. Ako po si Christopher Rompe ng Los Baños, Philippines. Hello po mga kababayan. Nandito po ako ngayon sa Mount Olympus, Wisconsin Dells. Pinapati ko po ang mga kamag-anak ko dyan. Nanay ko, si Pilina Rompe, sa tatay ko, Eddie Rompe. Hi, Christine! Si Angela to. Tanong ko lang, no, magkano ang entrance dyan? Pagpasok mo, and then kung babayaran mo ba isa-isa yung ride o consumable na dun sa entrance fee na binayad? Hello Angela, magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Bali, ang bayad natin dito ay umaabot lamang ng $70 sa isang tao. Kasama na po dyan ang ating hotel at ride all you can. Wala na pong additional na payment, kasama na po ang hotel. Kaya murang-mura po ito. Kaya magandang puntahan ng mga pamilya natin dito po sa Wisconsin. So ano yung pinakasikat na ride dyan? Na usually, paborito na sinasakyan ng mga kababayan natin. Gustong-gusto po nila yung mga go-karts na kung saan makakapag-drive po sila ng kahit na ilang taon pa lang ang bata, pwede rin po silang mag-drive. Ito yung mga go-karts, meron din po silang mga roller coaster na tinatawag din, meron din sa water park na roller coaster na tinatawag na Black Anaconda na kung saan ito ay sasakyan nila at talaga namang mag-e-enjoy po ang buong pamilya kapag sinakyan nila ito. Alright, maraming salamat sa iyo, Christine Fulon. And of course, kamusta sa mga kababayan na nandyan sa Chicago, USA? Ayan, from Chicago, USA naman, pumunta naman tayo down under. Libutin naman natin ang paboritong sports arena sa may Australia yan, ang Sydney Olympic Park. Kasama natin dyan si Nina Del Rosario. Nina, good morning! Magandang umaga mga kasangbahay at kay Kuya Daniel Razon. Kaninang 6:57 ng umaga ay nasaksihan natin ang sunrise dito sa Sydney Olympic Park or 4:57 a.m. oras dyan sa Pilipinas.
Kapag napag-uusapan ang pinakasikat na sports venue dito sa Australia, ang Olympic Park Stadium ang nangunguna sa listahan. Ilang sikat na sports games ang naidaos rito gaya ng soccer, rugby league at athletics. Ang pinakahuling Olympic Games na idinaos dito sa Sydney Olympic Park ay noong taong 2000. Mula nang ito ay nire-develop noong 2007, sunod-sunod na ang malalaking events na ginanap dito gaya ng Sydney Royal Easter Show, Rugby Union at Australian Football League. May 10 Olympic venues ang Olympic Park. Pinakamalaki ang ANZ Stadium na may 84,000 seating capacity. Kasunod ang Sydney Showground na may 25,000 concert capacity. Ang Allphones Arena na maaaring maglaman ng 21,000. Ang iba pang venues ay ang Olympic Park Athletic Center, ang Sydney International Aquatic Center, ang Sydney Olympic Park Tennis Center, ang Sydney Olympic Hockey Center, ang Sydney Olympic Park Sports, ang Archery Center at ang Sydney Olympic Park Sports Hall. Lahat ay maaaring maglaman mula 5,000 to 18,000 persons. Ngayon ay nasa 11 degrees Celsius ang temperatura dito sa Sydney dahil ito ay nasa winter season na. Samantala, bigyan naman natin ng daan na makabati ang ilan sa ating mga kababayan mula rito sa Australia sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Hi, I'm Tetri Kiso. I am from Cainta Rizal. I am from the Rotary Club of Suburban East Rizal. I want to greet all the members of our club. Nandito kami ngayon sa Sydney and we're having fun. Punta na kayo next time. Okay? Bye-bye. Hi, I'm Emmy Aguirre. I'm the incoming Senior Assistant Governor for the term of DGE Mariluco. Marilun, dito ako. That's why I cannot join you sa photo shoot. Sorry, but I will have pasalubong for all of you guys in RC Cainta. So, siguro dapat next convention, Sao Paulo, join me. It's real fun. Thank you. And my family. Hello, I'm here. I'm okay. Ako si Past President Bernie Sagsagat sa Rotary Club of Chinatown, Manila. Kasama ko dito ang wife ko, si Rotarian Bibian. Kasama din namin ang presidente namin, si Joyce at saka si Seni. Kumusta po kayo lahat? We are enjoying here in Sydney. Thank you very much. Come and join us. At yan ang pagbati mula sa ating mga kababayan mula rito sa Australia. Ngunit bago tayo magpaalam, alam nyo ba na ang master plan ng Sydney Olympic Park ay hanggang sa taong 2030? Ayon sa plano, mas palalawaking pa ito hanggang 1.4 million square meters na inaasahang magbibigay ng mahigit sa 30,000 trabaho sa mga residente rito. Ako po si Nina Del Rosario para sa Good Morning Kuya ng UNTV, Connecting Pinoys Around the World. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Nina Del Rosario mula dyan sa Australia. And I'm sure excited na si Attorney Reg para samahan kayo dyan sa Australia, Sunday. diba?